Ano ba to yung almond cake? Felipe, the third pala yun. Dito po tayo sa Burnham Park, Madrid edition. Hola, good morning! Mula dito sa Madrid, Espanya. Ngayong araw ay imimit ko yung aking kaibigan kasi ipapasyal namin dito sa Madrid yung kanyang friend na galing London. We meet at Chocolateria San Gines. You know yung famous churros dito sa Madrid? Dun yon sa Chocolateria San Gines. And then after namin sa Chocolateria San Gines, nilakad namin papuntang Royal Palace ng Madrid. Pero dumaan kami, may part kaming dinaanan ng Campo del Moro Garden. Itong hardin ng Campo del Moro kasi, isa ito sa mga gardens na malapit dito sa Royal Palace of Madrid. Siyempre, hindi ko pinalagpas kasi isa rin ako sa nakapagpa-picture dito sa magandang place na ito. Kaya naman nakikita ninyo yung aking background sa picture, napakaganda talaga niyan. And carry na kahit na may mga dumadaan sa aking likuran. Kasi naman itong place na ito ay tourist spot talaga, kaya marami talagang tao dito. At para maging maganda tayo sa picture, talagang sinadya kong magtakong ngayon kahit na walking tour itong gagawin namin. At mahaba talagang lakaran yung ginawa namin ng araw na yan. Walking tour lang tong ginawa namin ngayon kasi bago ka pumasok sa Royal Palace of Madrid, kailangan mo ng entrance, kailangan nakapagpa-reserve ka na, ganun din sa mga museum. Kaya more of outside tour itong ginagawa namin. So after namin dito, naglakad kami papuntang Retiro. Pero bago kami makarating sa Retiro, nadaanan namin itong tindahan ng Torrijas. Sa gatas. Tapos i-deep fry. Tapos usually may ilalo din may niya, may masarap din. Tapos may sinabog sa iba. Ayun yung iba, may mga ano. Ibang May flavor na. matigas siya? Hindi, malambot. Try natin. Hindi mo mag-ano tayo? Isa lang. Isa. Yo sé que hasta Semana Santa Ikaw ba? Okay sa'yo? Ay, ito titiko din ko dito. Tartare Santiago. Ano ba to yung almond cake? And then, after namin sa tindahan ng Torrijas, nadaanan naman namin itong Mercado de San Miguel. Pumasok kami dito kasi ang plano namin sana ay magpikar-pikar lang naman kasi alanganing tanghali na ito, alanganing lunch o alanganing merienda din. So, ang plano namin ay magpikar-pikar lang sana. Pero dahil sa mga oras na yan, ay maraming tao, so wala kaming nakitang space para sa amin. Kaya lumabas na lang kami. So hindi namin natuloy o nagawa yung plano naming magpikar-pikar sa loob. So kung nakikita ninyo, sobrang dami ng tao nung mga oras na iyan. Actually, isa itong Mercado de San Miguel sa tourist spot dito sa Madrid. Talagang pinupuntahan ito. And then after namin sa Mercado de San Miguel, pinuntahan naman namin itong Butin Restaurant. So sa mga hindi nakakaalam, ang Butin Restaurant ay ang pinakamatandang restaurant sa buong mundo kasi nag-open ito noong 1725, which is famous for its roast suckling pig o yung cochinillo. Ang daming tao, pinipilahan yan eh. Laging may pila. Oo. Kapit kaya tayo para mag-picture ate. Porque hoy, Mas high pa siya, may ano na may spoon yung below. Oo. Doon. Yes. 300. aquí o el modelo. Era mi novio, mi pasión,
And then after that, hindi kalayuan sa Restaurante Botin, pinuntahan naman namin itong Plaza Mayor. The Plaza Mayor is the principal public square in the heart of Madrid, the capital of Spain. It was once the center of Old Madrid. It was first built during the reign of Philip III. Only a few blocks away to another famous plaza, which is the Puerta del Sol. Yung sounds ano, para may lalabas na hari. Doon sa veranda, oh. Baka meron nga. Meron O, dito ba? lang sa baba. Ano ba? Baka, may Ewan ko. Kasi yung sounds niya parang may ano eh. lalaki. O, importanteng tao. Ang sisilip dyan. Oh, okay. Kahit hindi hari. Felipe the Third pala yun. Ah, Dating reyna. After namin sa Plaza Mayor, nilakad naman namin itong kalye na to papuntang Sol. Yes, yung next na pupuntahan namin ay yung Sol na ngayon ay ang sentro ng Madrid. Dito sa Sol mo makikita yung Kilometer Zero. Marami talaga nagpapapicture dito sa Kilometer Zero. Laging pila yan. Ngayon ay medyo hindi pa tinatao ng mga oras na iyan. Pagkatapos namin sa Sol, sa Kilometer Zero, nilakad na namin papuntang Retiro o yung Parque Retiro. Pero habang papunta kami doon, nadaanan namin itong Starbucks. So, nagpahinga muna kami saglit para magkape. Pagkatapos namin sa Starbucks, after namin makapagpahinga, tinuloy na namin yung paglalakad papuntang Parque Retiro. At habang papunta kami ng Parque Retiro, nadaanan namin itong Plaza de Cibeles. And then habang kinukontinue namin yung paglalakad papuntang Parque Retiro, may mga ilang church and museum kaming nadaanan tulad nitong Museo del Prado at itong mga magagandang painting sa labas ng museo. Pero as usual, tulad nga sinabi ko kanina, wala kaming ticket, kaya more of walking tour itong ginagawa namin. And then finally, narating din namin itong Parque Retiro. o nga, no, The sino ba Retiro yun? Park is a green oasis in the center of Madrid. It has 125 hectares and is home to over 15,000 trees. Sobrang lawak nitong garden kasi dito sa Parque Retiro mo makikita yung ilan sa mga important gardens. Pero pinakagusto ko dito ay yung The Rose Garden. Sa sobrang lawak nitong park, kulang ang isang araw mo para maikot ang kabuuan. Isa sa famous dito ang The Glass Palace, a romantic pavilion created to house a collection of exotic plants for the Philippine Exhibition of 1887. Is one of the main examples of cast iron architecture in Spain. And that's all for today's adventure. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati ang notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Once again, this is Gandang Pilipinas sa Espanya, sharing life, one story at a time. Thank you! Mwah!